Hello guys, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Matagal-tagal tayo bago nakagawa ulit ng panibagong video dahil sa personal problem natin. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Isa rito yung paghahanda natin sa ating magiging breeder. Kung paano ba. Talakayin natin pagkatapos ng intro na to. Dalawang klase ng pagpapares ng breeder. Isa dito ang forced pairing at ang natural pairing. Naghanda tayo ng dalawang pares na ibon dito. Ito ang blue opa dilute at ang green opa. At dito ang sa pares naman ito ay ang bio-ewing ang forced pairing at ang bio-pied split opa. Dito sa paresang ito, i-apply natin ang natural pairing. Pero bago natin sila ilagay sa kulungan, kailangan natin muna silang paliguan. May mga paraan kung paano paliguan ang mga hihahanda nating breeder. Isa rito yung ginagamitan ng spray at yung isa ay yung katulad ng nasa video na ginagawa ko. Kung nagtatanong kayo kung ano ba mas magandang gawin o gamitin, mas magandang gawin ay yung gumamit kayo ng spray. Kasi mas secure na hindi makakawala yung alaga nyo habang pinapaliguan nyo. Unlike dito sa video o sa ginagawa ko na malaki ang risk na makawala kapag tayo ay nakagat. Kaya ko lang naman ginagawa yung ganito kasi wala akong pang spray. Bakit nga ba kailangan natin paliguan ng mga breeder natin na isasalang? Kasi ang dahilan kung bakit natin kailangan silang paliguan, kailangan matanggal natin yung dati nilang amoy o yung dati nilang naamoy na kasama. Para sa ganitong paraan, magiging magkaamoy na sila na magiging kapares nila. Kaya mas prefer na magpaligo muna bago natin isalang o ipares ang mga ibon, lalong-lalo na kapag forced pairing. Pag natapos na nating paliguan yung hinahanda nating pair, kailangan ibilad natin sila o patuyuin natin sila sa araw para doon pa lang nag-uumpisa na silang magbanding. Pero make sure dapat na kapag papatuyuin natin ang isang pair, kailangan nasa araw talaga sila para tumibay yung kanilang resistensya at hindi magkasipon. Susunod nating paliliguan yung pangalawang pair natin na inihanda. Sila yung natural pairing. Nagtatanong kayo ano nga ba ang pinagkaiba ng natural pairing dun sa forced pairing? At ano nga ba yung advantage at disadvantage nila? Isa-isay natin, unahin natin sa forced pairing. Ano nga ba ang advantage ng forced pairing? Pag sinabi kasing forced pairing, i-pair natin yung ibon na hindi magkakilala o hindi sila yung nagbanded. Pero dito sa parang ito, kadalasang ginagawa ito sa mga nagpa-project. Katulad ng gusto mo maglabas ng opa dilute, mag-prepare ka ng dilute at saka ng opa na hindi naman magkapares. Tapos nag-aano ka rin ng kulay na gusto mo na ilalabas nila. Kaya tinatawag na forced pairing yung kasi pipwersay mong pagparisin sila. Ang disadvantage naman kasi nito, may mga hen tayo na matatapang na kapag nagkamali ka ng pag-prepare o ng paraan ng pagpapares, tulad ng hindi mo sila pinaliguan, basta-basta mo na lang silang nilagay, pwedeng patayin ng hen yung magiging kapares niya. At ang isa pang disadvantage nito, kapag hindi mo alam ang gender ng ipo-force pairing mo, maaaring masayang ang oras mo sa pag-prepare. Lalo kapag ito pala ay same hen at saka same cock. Kasi nga, pinersa mo sila ng pag-prepare na hindi mo alam ang gender. Kaya kung mag-force pairing ka,
kailangan alam mo na yung gender nito. May DNA test na or proven na sa ibang partner yung mga ibon na isasalang mo. Para sure ka na lalaki at babae ang mapapares. Pagdating naman sa natural pairing, ang advantage at disadvantage nito, para sa akin na, ang advantage nito, mabilis ka makakapag-pair at makakapagpares ng isang ibong kapag natural pairing siya. At sigurado kang lalaki at babae sila. Kasi sa nature pa lang, wildlife, sila mismo yung pumipili na magiging kapares nila. Alam nila yung lalaki at babae dyan. Unlike doon sa forced pairing, kailangan mo pa ng DNA, kailangan pa proven yung magiging kapares nila para sure ka na lalaki at babae. Tapos, ang advantage din ng natural pairing, hindi na yung masasayang yung oras mo sa pagpapares pa lang. Hindi rin masasayang yung ibon kapag nagkamali ka ng pamamaraan kung paano sila parisin. Kasi nga, dun pa lang sa flight cage pa lang, pair na sila. Hindi na yung katulad sa na hindi sila pair, na pwedeng patayin ng hen yung lalaki kapag matapang. Kapag natuyo na yung pinaliguan nating pair na force pairing, kailangan ilagay natin sila sa magkaibang kulungan. O yung mas maigi yung gumamit tayo ng double cage, yung may harang sa gitna. Ilalagay natin sila ng magkaiwalay para hindi mabugbog kagad yung cock. At nag-a-adjust pa kasi ang hen na bago ang kapares niya. Kaya nga pinaliguan natin sila para maging magkapareho ang amoy nila. Pero yung patuka nila o ilagay ng pagkain, dapat magkatabi. Para kapag kumakain sila, nakikita silang dalawa. Sa ganung paraan, mas mabilis silang mag-banded o mag-pair. Pag nakita nyo naman silang nagsusubuan na kahit na may harang yan, o magkatabi na pag natulog, pwede mo na silang pagsamahin sa isang kulungan. Tatanggalin nyo muna yung divider niyan. Pero wag nyo munang bibigyan ng nest box. Kasi kapag binigyan nyo kaagad ng nest box yan, at hindi pa sila masyadong banded talaga, tatapang lalo ang hen. Kasi ang ibon natin, masyado yung mga territorial. Kapag nakapasok na ang hen sa pugad tapos hindi pa sila totally banded, pwede niyang awayin at hindi makapasok sa pugad yung magiging kapares niya. Unlike dun sa mga banded na or natural pairing natin, na kapag tapos nilang maligo, pwede mo na kagad silang isalang. O kaya, lagyan ng pugad. Kasi doon pa lang sa flight cage, nagpe-pair na sila eh. Mas mabubus pa yung pagiging pair nila kapag nilagyan mo na kagad sila ng pugad. Tsaka, huwag nyong kalimutan na lagyan ng mga nesting material katulad ng sanga ng malunggay para mabilis silang maghakot at saka maging pair kasi mag-uumpisa na maghakot kaagad yan eh. Pero sa bidyong ito, samahan nyo ako sa susunod na kung sino ba sa kanila yung unang magpapares tsaka unang mangingitlog sa kanila. Kaya sa susunod na video, sana panoorin nyo pa rin yung video ko para ma-update kayo kung sino ba talaga ang unang nag-successfully pair at nangitlog. Kaya don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Salamat mga guys. Hanggang sa susunod na video. Salamat.